may nag-text sa'yo. Sigurado ka ba na pag-ibig yan? Baka scam yan kasi number. Charis! Okay guys, welcome back to my vlog and to my channel. It's me, Lizelle Istoy. So ngayon guys, ay sasagot lang tayo ng question as usual. So worried na worried po talaga yung ating ating commenter. Sobrang nag-aalala si ma'am or si sir kasi nga daw, nag-file nga daw siya ng pag-ibig overpayment. Una, may na-receive siya na text. Ang nakalagay naman, hindi number, and then pag-ibig fund talaga siya. So, very legit talaga yan na galing yan sa pag-ibig kasi pag-ibig fund yung nakalagay. And then, naka-receive daw ulit siya ng text na na-okay na ang cheque ng kanyang overpayment. Ang pinag-alala niya is number lang ang nag-text. Na-encounter nyo na ba yun? Na number lang ang nag-text sa'yo, pero ang sabi tagapag-ibig sila. So, nakalagay nga doon na okay na daw ang cheque. Kaya kailangan kukunin na ni ma'am ang cheque. So, para mabigyan ng linaw si ma'am, para sabihin ko sa'yo ma'am, no worries ka po dyan. Dahil legit na legit po yan na si pag-ibig po ang nag-text sa inyo kahit number lang yan. Para mawala po ang inyong agam-agam, syempre magpapakita tayo ng katibayan dyan mula mismo sa ating experience. Ayan, magte-text si pag-ibig sa'yo, ganyan na ganyan, pag-ibig fan. And then, ako kasi nag-apply din ako ng Provident. So, yung Provident ko hindi to 20 years or 15 years kasi hindi ko pa naman na-reach yung ganong contribution dahil hindi pa naman ako masyadong matagal na nagtatrabaho. Ngayon, yung Provident na yan na na-receive ko, ayan, nakita nyo naman, nandyan yung pangalan ko. And then, number lang po, ang sabi ay tagapag-ibig yan at okay na ang cheque ko. So, legit na legit talaga yan. Yung Provident na yan, yung tinutukoy na yan, is yung nag-file ako niyan ng aking pag-ibig MP2 nung nag-claim ako. So, pag may number po na nagte-text sa inyo at ganyan na ganyan po ang laman ng text, legit po yan, maniwala kayo. Okay? As long as po na walang hinihingi ng kahit ano sa inyo, ng mga ATM account number or savings account, walang hinihingi na pera, legit na legit po yan. Basta ganyan na ganyan po ang laman kay pag-ibig mismong galing yan. So, nawa po ay nabigyan po kayo ng kaayusan, kaliwanagan, at nawala na po ang inyong mga agam-agam. Kaya naman, ano pa pong inaantay nyo kung may na-receive na kayo na text na ganyan, ay pumunta na agad kayo sa Pag-ibig Fund at magdala kayo ng mga valid ID at iba pang mga kailangan. So, congrats po kasi na okay na ang inyong overpayment. At syempre po, yung text na yan, huwag niyong buburahin yan. And then yung number 2 na concern na ating bibigyan ngayon ng kasagutan naman, nag-file daw siya ng kanyang pag-ibig loan sa virtual pag-ibig. Ngayon, ang nangyari, hindi naman siya nakapag-loan kasi na-decline ang kanyang loan. Ang rason is naka-loan in default daw siya. Kapag sinabi po kasi natin na loan in default, ibig sabihin po nun, meron tayong mga remittance sa ating mga utang, sa ating mga existing na utang, or sa ating previous na utang, na meron po tayong mga buwan na nalaktawan. Pero ang sabi niya nga sa comment, ay wala naman daw siyang laktaw. Baka po nakalimutan nyo lang, na akala nyo wala kayong laktaw, mas maigi na po na magpunta po kayo sa Pag-ibig Fund dahil pwedeng-pwede nyo naman ipacheck yan kung ano yung mga buwan na hindi mo nabayaran para po ma-recall ninyo kung hindi ba talaga kayo nakapagbayad. Ngayon kung nakapagbayad naman kayo, mag-present lang po kayo ng resibo ng inyong pinagbayaran. Kung talagang i-insist ninyo na wala naman kayong laktaw sa inyong mga payments, sa inyong mga loan. Bawal kasi ang merong mga laktaw sa ating Pag-ibig remittance pagdating sa ating loan. Kasi isa yun sa mga qualification ni Pag-ibig Fund na kailangan updated tayo magbayad. And then number 3 na concern, ito yung pinakalas na concern natin sasagutin ngayon. Kapag meron po bang existing na loan and then magfa-file ako ng Provident claim, pwede po ba yun? The answer is yes. Pwede po yan kahit may existing loan po tayo. Kung gusto niyo pong mag-file ng Provident claim, wala pong problema. As long as na-qualified na kayo doon, as long as na naka 240 months na kayo doon, or 20 years ng inyong paghuhulog ng inyong pag-ibig contribution sa Pag-ibig Fund, kahit po may outstanding loan balance pa kayo, pwede po kayong mag-file. At syempre, kaya
magpunta na lang po sa pinakamalapit na Pag-ibig Fund at huwag kalimutan magdala ng mga valid IDs. Sana po ay okay po ang aking paliwanag sa inyo. So, huwag niyo pong kalimutan dito syempre ang i-like ang aking video at i-subscribe ang aking YouTube channel. It's me again, Lizelle Istoy. Thank you everyone and God bless!